Kailan lang, sinabi ng Taiwan na minomonitor nito ang mga galaw ng militar ng China matapos silang makakita ng sobrang daming eroplano ng China malapit sa kanila habang nagsasagawa ang Beijing ng mga military exercises kasabay ng NATO summit sa Washington, D.C. Ayon sa mga eksperto, halatang gustong ipakita ng China na hindi sila natatakot sa NATO at nalulusubin nila ang Taiwan kahit pa ayaw ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Ayon sa Taiwan, 66 daw ang nakita nilang eroplano ng People's Liberation Army na lumilipad malapit sa teritoryo nila. Bukod doon, sobrang dami din daw na barko ng China na nag-ooperate sa paligid ng Taiwan. Maraming military analyst na naniniwalang isa na naman itong indikasyon na malapit ng lumusob ang China sa isla. Sinabi din ng Taiwan na kailan lang din ay mayroon daw silang na-detect na nuclear bomber ng China na lumipad malapit sa teritoryo nila. Ayon sa mga eksperto, posibleng gustong ipakita ng China na mas malakas sila sa Taiwan dahil mayroon silang mga nuclear bombers. Sinabi din ng Taiwan na may detalyadong kaalaman daw ang militar nila tungkol sa mga aktibidad ng China sa mga dagat at tubig sa paligid ng Taiwan Strait. Alam daw nila kung ano ang ginagawa ng mga barko at eroplano ng China. Ayon sa mga military analyst, gusto rin daw talagang ipakita ng China ang mga ginagawa nilang military exercise dahil gusto nilang takutin ang Taiwan at ang mga kaalyado nito. Sinabi din ng Taiwan na noong Miyerkules daw, dumaan malapit sa Pilipinas ang Shandong aircraft carrier ng China patungo sa mga military exercises sa Pacific. Ayon sa mga reports, nagsasagawa ang China at Russia ng isang military exercise malapit sa Pilipinas. Maraming military analyst na naniniwalang tutulungan ng Russia ang China pag nilusob na nito ang Taiwan. Posibleng atakehin ng Russia ang mga military base ng Japan kung saan mayroong mga sundalo ng US na nakaistasyon. Kaso pag ginawa nila yon, siguradong hahantong na yon sa isang pandaigdigang gera. Marami ang mayroong suspetya na pinaghahandaan na talaga ng Russia at China ang isang world war. Kaya naman, dapat ay maghanda na ang lahat dahil malapit na talaga ang kinakatakutan ng lahat. Tinuturing ng China ang Taiwan bilang teritoryo nila. Ayon sa mga eksperto, gustong takutin ng China ang Taiwan dahil ang bagong gobyerno ng Taiwan ay sobrang ayaw na maging parte ng China ang Taiwan. Dahil doon, talagang napipiko ng China sa bagong gobyerno lalo na sa bagong presidente ng Taiwan. Ang isa pang dahilan kung bakit sobrang nagagalit ang China sa bagong gobyerno ng Taiwan ay dahil mayroon itong mga plano na palakasin ang kooperasyon nito sa ibang mga bansa na maituturing na kalaban ng China tulad ng Amerika. Kailan lang ay tinawag ng Beijing ang bagong pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te na isang mapanganib na separatista at sinabi na ang isla daw at mainland China ay dapat muling pagsamahin at kung kinakailangan ay gagamit daw sila ng puwersa para siguraduhin yon. Ayon sa mga eksperto, napakalaki ng tulong na ibinibigay ng China sa Russia. Kailan lang ay tinuligsa ng NATO ang China na isa daw decisive enabler ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa NATO, ang China daw ay nagdudulot ng sistematikong mga challenges sa Europa at sa seguridad nito. Sabi naman ng China na pawang kasinungalingan lang daw ang sinasabi ng NATO. Sinisiraan lang daw sila ng NATO at pinahiwatig din ng China na hindi nila tinutulungan ang Russia. Ganun pa man, ayon sa mga military analyst, sobrang halata daw na tinutulungan ng China ang Russia dahil kung hindi matagal na dapat itong nag-collapse. Kung hindi kasi tinutulungan ng China ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw dito ng Amerika at ng mga kaalyado nito, siguradong matagal nang bumagsak ang ekonomiya ng Russia. Ayon sa mga eksperto, ang alitan sa pagitan ng Japan at Russia ay mas lalong tumitindi kasabay ng lumalalang digmaan sa Ukraine. Ilang dekada nang mayroong territorial dispute ang Japan at Russia at walang senyales na matatapos ito. Kamakailan lang, ipinagbawal ng Kremlin ang mga sasakyang pandagat na hindi Russian
mula sa mga tubig malapit sa Kuril Islands. Ang Kuril Islands ay teritoryo ng Japan na inaangkin ng Russia. Sa kasalukuyan, kontrolado ito ng Russia pero Japan ang tunay na may-ari sa lugar. Ayon sa Tokyo, ang pagbabawal ng Russia na lumapit ang mga barko na hindi Russian sa Kuril Islands ay isang bahagi ng sunod-sunod na banta mula sa Moscow matapos ang magkaroon ng security alliance sa pagitan ng Amerika at Japan. Naniniwala ang mga eksperto na mas lalo pang gagantihan ng Russia ang Japan dahil sa pagkampi nito sa Amerika. Ayon sa mga eksperto, sobrang nagagalit si Putin pag mayroong ginagawa ang Japan na pagtulong sa Ukraine. Napipikon din si Putin pag pinapalakas ng Japan ang military cooperation nila kasama ang Amerika. Madalas, sinusubukan ni Putin na parusahan ang Japan pag may ginagawa itong hindi niya gusto. Ganun pa man, ang Japan ay pinaparusahan din ang Russia. Mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine, sobrang dami ng mga sanctions na pinataw sa kanila ng Japan. Kaya naman, hindi nakakapagtakang nagagalit talaga si Putin sa Japan. Kailan lang, sinabi ni Putin na bibisita siya sa Kuril Islands. Ayon sa mga eksperto, gustong ipakita ni Putin sa Japan na hindi niya talaga ibabalik ang mga teritoryo ng Japan na sa kasalukuyan ay kontrolado ng Russia. Noong lusubin ng Russia ang Ukraine noong 2022, tinigil ng Moscow ang lahat ng peace talks kasama ang Japan. Tapos, sinuspend din ng Russia ang mga economic activities na napagkasunduan nila ng Japan. Ginawa ni Putin yon dahil sinuportahan ng Japan ang Ukraine noong lumusob ang Russia sa bansa. Ayon sa Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida, extremely unjust daw ang ginawa ni Putin. Patuloy na nagbibigay ng tulong ang Japan sa Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia, kabilang ang pagsusupply ng mga Patriot Air Defense Systems. Si Kishida ang unang leader ng Japan na bumisita sa isang aktibong war zone upang magpakita ng pakikiisa sa Ukraine at sa Estados Unidos. Dahil sa pagsuporta ng Japan sa Ukraine, sobrang napipikon si Putin. Sa katotohanan, nagbabala ang Moscow ng grave consequences sa Japan dahil sa pagtulong nito sa Ukraine. Hindi naman natakot ang Japan sa banta ni Putin. Hindi pa rin humihinto ang Japan sa pagtulong sa Ukraine. Kailan lang ay nagbigay sila ng mahigit $1 billion na tulong sa Ukraine para tulungan itong matalo ang Russia. Ayon sa mga eksperto, maaaring salakayin ng Russia ang Japan dahil sa suporta ng Japan para sa Ukraine. Ang Japan ay nagbibigay kasi ng napakalaking tulong sa Ukraine tulad ng mga Patriot Air Defense Systems. Ang suporta na ito ay ikinagalit ng Russia na nakikita ang mga aksyon ng Japan bilang mga aksyon laban sa kanila. Mayroong mga military analyst na naniniwalang maaaring makita ng Russia ang pagsalakay sa Japan bilang isang paraan upang parusahan ito sa pagtulong sa Ukraine at upang magbigay ng malakas na mensahe sa iba pang mga bansa na huwag susuportahan ang Ukraine. Ganun pa man, ayon sa mga eksperto, sa ngayon ay napakalabong atakehin ng Russia ang Japan dahil sobrang hina na ng militar nila. Maraming military analyst na nagsasabing imposibleng matalo ng Russia ang Japan dahil sa Ukraine pa lang ay sobrang nahihirapan na sila. Noong July 11, inanunsyo ng France, Germany, Italy at Poland na sila ay nagkasundo na mag-develop ng ground-launched cruise missiles na may saklaw na higit sa 500 kilometers. Noong mga nakaraang buwan, maraming bansa ang nagsimulang magpalakas ng kanilang produksyon ng mga weapons sa gitna ng tumitinding tensyon sa Russia at lumalaking pangangailangan ng Ukraine. Ang pangunahing layunin ng initiative na ito ay upang punan muli ang mga arsenal ng Europa na nabawasan dahil sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Ang mga ministro ng depensa ng mga bansa ay pumirma sa isang liham upang pagtibayin ang kanilang pangako sa initiative na ito sa NATO Summit sa Washington. Patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ng Ukraine ang kanilang mga kaalyado na payagan ang mga pag-atake sa loob ng Russia gamit ang mga sandatang kanluranin.
Ang mga kaalyado kasi ng Ukraine ay hindi magkasundo kung hanggang saan dapat nila payagan ang Kiev na gamitin ang mga sandatang ibinigay nila upang isagawa ang mga pag-atake sa mga military targets na nasa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Sa kasalukuyan, ang Kiev ay pinagbabawalan pa rin na gumamit ng ATACMS at iba pang mga sandatang may mahabang saklaw na ibinigay ng US para sa mga pag-atake sa malalalim na parte ng teritoryo ng Russia.